Magbo-boost ka pa ba? Tigil mo na yan. Papaliwanag ko kung bakit. So again, this is VA Mary. I will teach you or I will give you the difference between boosting and ads management. Yan. So, pag nagbo-boost ka kasi, nagbo-boost ka lang na para ka lang sumisigaw na, bili kayo ng yelo, bili kayo ng yelo. Pero hindi naman lahat gustong bumili ng yelo. Diba? Hindi naman lahat kailangan ng yelo. Kahit na nandun ka sa bakuran mo, itinda ka ng yelo, hindi lahat ng dadaan, lahat ng mga kausap mo ay bibili sa'yo kasi hindi naman lahat sila nangangailangan ng yelo. So, yun yung boosting. Yun namang ads spend or paid ads, yun ay parang merong taga-benta. Meron kang taga-benta, tapos maglalagay ka ng sasabihin niya, hanapin niya yung mga taong nangangailangan ng yelo. Halimbawa, mga taong businesses o basta nangangailangan sila ng yelo, may pagpili ng yelo, at saka willing talaga bumili ng yelo. Diba? Yun yung purpose ng ad spend. So, nandun ka sa bakuran mo, pero hindi lahat kinakausap mo. Pili lang yung kinakausap mo. Ganun ang boosting. So, ganun ang ad spend. Kaya sinasabi ko yan, kasi kung business owner ka at hindi ka naman content creator na gusto lang sumikat, kailangan mo magbayad ng ads, paid ads. Kasi yung gine-generate niya, yung algorithm niya, is para dun sa mga taong naghahanap lang nung services mo o nung produkto mo. Yun ang difference ng paid ads at ng boosting. So, your boosting talaga, it will just waste your money. Kung naghahanap ka ng mga client, ng mga bibili ng item mo, or ng services mo, nangangailangan ng services mo, kahit na ano pa man yung business mo, kailangan mo talaga mag-paid ads. Kasi yun, ang gine-generate nun, yung mga kliyente. So, ilan lang yung kinakausap niya. So, kung halimbawa nasa isang bayan lang kayo, yung mga tao dun sa bayan na yun lang yung makakakita ng post mo. So, ibig sabihin, sila yung mga nagsisearch nung post mo. Either may pambili na sila, meron na silang idea kung ano yung bibili nila. So, yun ang pagkakaiba ng boosting and ad spend. Ang boosting kasi, parang nasa isang bayan. Tapos, sigaw ka lang ng sigaw, bili kayo ng yelo, bili kayo ng yelo. Parang ganun lang. Sikat ka lang, pero it will not give you revenue. Parang wala rin pera. Para ka lang nagpapasikat, ganun. Para ka lang sumisigaw na ganun. Pero wala kang target. Unlike sa paid target. May target market. Meron kang alam niya kung ano yung binibenta mo. Tapos, para kang merong inutusang tao na maghanap ng mga taong nangangailangan specifically. Yun ang pagkakaiba nila. But the algorithm is almost the same. Kaya mas maganda kung gumastos ka na using ads manager or mag-paid ads ka na. Almost the same yung bayad, pero it's the same. Yung bayad is the same. Ang pagkakaiba kasi, you are preparing. Nagpe-prepare ka para dun sa matetest mo kung alin yung post mo na magti-trigger para magkaroon ka ng kliyente. Tapos, yun, dapat meron na yun. Yun yung tinuturo ko. Yun yung ipinapaliwanag ko sa mga business owners. And bakit kailangan nila ng mga tao na tutulong sa kanila para makilala yung business nila. Like, creating webpage, automation. Ano ang purpose ng mga webpage na yun, website na yun? Bakit kailangan meron ka nun? Even if you're not that big, kailangan mo talaga para makilala ka ng tao. Kasi yun yung parang bahay mo. Napupunta yung tao, titingin ng produkto mo, tapos doon na rin sila bibili. Sila na yung makakapagsabi kung bibili ba sila o hindi. So yun lang. Sana meron kayong natutunan. And kung may question kayo, message nyo lang ako. So kung may question pa kayo and you wanted to learn more, just DM ads and sasagutin ko yung question ninyo. And also, you can comment ad. Again, this is VA Mary. Have a great day. Bye.